Ni Chris Bendijo, ang Deputy Chief of Staff nga po ng Bureau of Customs. Good morning, Attorney. Manong Ted, DJ Chacha, good morning. Pagbati po mula kay Commissioner Ariel at sa mga bumubuo po ng Bureau of Customs. Yes po. Attorney Chris, meron tayong mga natitira pang mga Diskaya cars na hindi na ibenta noong first auction. Ano po ang update natin dito sa susunod na auction? Tingin niyo po ba mas magiging matagumpay na po ito kaysa dun sa nauna? Umaasa po tayo dun, ma'am. No? In fact, after po natin mag-post ng ating notice nung last week po, no, bago pa man itong public viewing na naganap nung December 2 at 3, meron na pong 4 tayong successful registered bidders. No? Ibig pong sabihin, nagbayad sila ng registration fee at sila rin po ay nagbigay ng kanilang mga ITRs, no, bilang patunay ng kanilang kapasidad at hindi po sila diskwalipikadong mag-participate sa ating auction. At syempre po, no, yung ating pinakamalaking adjustment, nagkaroon po tayo ng pagbaba sa mga floor price. Nag-recompute po yung ating auction committee at nag-factor in po tayo ng mas mataas na depreciation cost kung kaya't naibaba po natin ng substantially, no, yung ating mga floor prices. So nag-public viewing na po kayo, tama po ba? Last December 2 hanggang kahapon po yan. Sabi nyo nga po ibinaba na yung floor price. Halimbawa itong Rolls-Royce, naunang auction 45 million but this time it's 36 million. Sa ngayon po ba, Attorney Chris, nakikita natin na mas marami yung sasali para po sa bidding kaysa dun sa nauna? As of this morning po, no, ang alam ko po parang higit sa 4 na po yung registered natin. Ang alam ko din po, meron din po tayong bine-verify pa na kumbaga po nag-apply po, no, na registered bidder. Bine-verify po natin yung kanilang mga dokumento. But we're hoping po, no, itong 4 na to baka po mabenta na po itong mga sasakyang ito. Tandaan po natin, nung nakaraang bidding, meron po tayong hindi pinahintulutan dahil late po sila nag-submit ng kanilang dokumento. No? So, hopefully, mabenta po natin itong 4 na ito given the prices po. Attorney Chris, nung nauna po ba, ilan ang nagparehistro? Ilan yung bidders natin doon? Kasi if we're talking about 4 cars na kailangan po nating mabenta at 4 pa lang ang nagpaparehistro na bibili, mukhang di tayo sure na may bibenta natin yung 4. Hindi naman din sa dami din po ng bidders, Ma'am Chacha. No? Meron po kasi minsan talaga pong gustong-gusto nila yung sasakyan. So kahit yung isa sa 4 na ito, no, kung specific sa isang sasakyan ang kanilang kagustuhan, then yun po talaga ang kanilang bibidan. No? Yun din pong ating previous bidders, no, nagpahayag din po yung isa doon na kapag naibaba po sa 30 million price range itong Rolls-Royce, no, ay magpa-participate po muli sila dito sa ating second auction. So hopefully magkatotoo po ito. Again po, no, we're still hoping for more bidders to participate kasi kapag mas marami po, syempre po, no, mas maganda yung competition, may chances of clustering na mangyayari at doon po kasi magkakaroon ng 3% increment increases, no, kapag tayo po ay may mga clustering. So hopefully po within the day sana meron pa tayo ma-qualify na mga registered bidders. Oo, kasi 4 pa nga lang ito. So ibig sabihin, since 4 pa lang yung mga bidders natin na interesado, na sasali po dito sa 4 pa na sasakyan, hindi muna tayo magbibigay pa ng date sa ngayon ng magiging second auction. And sir, may mga nagpapatanong din dito. Etong mga bidders natin at even in the past biddings natin, lahat ng mga sasakyan, cash ang payment nito. Wala po ditong hulugan. Wala pong hulugan, no? Pero in terms of mode of payment, pwede po itong cash at pwede rin po manager's check. No? Yung po tinatawag nating good as cash na mode of payment, yun po yung tinatanggap ng Bureau of Customs. Cash, parang proponent lang ang dating, ano ha? Oo. Nakamaleta na cash yan. Ay, sorry po, oo. So wala pa tayong date, Attorney Chris, for the second auction kasi nga inaantay pa natin na sumali mas madami. Hindi po, ma'am. Ang second auction po natin ay scheduled na po tomorrow, no? Friday, December 5, Oo. 10 a.m. Ang gusto po kasi ni Commissioner Ariel Nepomuceno, fast-moving, no? Opo. So ang gusto po niya, kung pwede, every 2 to 3 weeks magkakaroon tayo ng auction. I'm sure excited na po si Manong Ted magtanong tungkol sa ating inventory ng mga sasakyan kasi ito po yung pinupunta rin din ni Commissioner Ariel. Dapat po ito mabilis na ma-dispose, no, ma-auction dahil po meron po tayong depreciation na nangyayari kapag ito po ay nakabilad lamang sa araw. At imbis na ma-maximize po natin yung value ng sasakyan ay nagkakaroon po tayo ng lugi dahil nagdi-depreciate po yung kondisyon ng sasakyan. Sige po. Okay, sige. So, ito ho muna. Ito pong ngayon na Diskaya Cars, kapag po walang winning bidder dito, kailan po magkakaroon na ng desisyon ang komisyon to dispose of the cars? Ito po, Manong Ted, no, tama po kayo. Kapag po sa present policy natin, kapag po nagkaroon na tayo ng 2 field biddings,
dito lang po nagkakaroon ng kapangyarihan ang Bureau of Customs na tumanggap ng tinatawag po nating direct offers. No? So after po ng second failed bidding, magre-resolve lang po yung komite, magkakaroon po siya ng report na nagkaroon po ng second failed bidding at dito po sila magkakaroon ng rekomendasyon na pwede na po tayong tumanggap ng direct offers. Iniintay ko lang po, Manong Ted, within the day, no, kung amin pong maihahabol kasi nagbigay po ng instruction si Commissioner Ariel na kung pwede po, i-display pa po yung ibang forfeited na vehicles, no, kasama po yung ating mga Bugatti na talaga pong nagte-trending po. No? At magkakaroon din po tayo ng announcement patungkol po sa direct offers, patungkol po sa mga Bugatti ito. Okay. Sir, ito po, ano po ang actual condition ng mga Bugatti ito? Ang balita namin, binaha po ito ngayon. Hindi naman, Manong Ted, no. Ito po ay nakaparada sa tapat po ng Port of Manila, no, yung malapit po sa basketball court. Yung area pong ito ay hindi naman po inaabot ng baha, no. Although of course, no, dito sa ating area ay talagang prone to flooding, no. Pero doon sa area kung saan nakaparada itong mga Bugatti ito, hindi naman po umaabot ng baha. Sir, nakita niyo ba personal ang mga Bugatti ito? Yes, sir. Nakita ko po itong personal. To be candid, Sir Ted, no? Nabuksan niyo ba yung kotse at nakita po ninyo yung kanyang actual physical condition? Yes, Manong Ted, nakita po natin ito. No? At ito rin po talaga yung naging dahilan natin. Kaya po nagbigay ng instruction si Commissioner Ariel na hindi po pwedeng matenga ang mga inventory ng mga motor vehicles. Opo. Kasi nagkakaroon po ng matinding depreciation. Opo. Ano po ang minimum bid price po sa Bugatti? If you recall. Manong, to my recollection, Manong Ted, for both, nasa mga 300 million mahigit yung floor price noon. No? But considering the failed biddings, nawawala po yung kapangyarihan ng BOC na magtakda ng floor price. No? So the bid will really be dependent on the offeror. Opo. Sige po. Ang aking pong balita, attorney, kung mali man po ito, maaari niyo pong i-correct ito. Ang aking po nabalitaan dyan sa loob ng aduana na inaabot ng baha itong Bugatti, kaya po ngayon wala pong interesado dyan kasi nga ang kanilang concern ay hindi po yan. Umaandar po ba ito ngayon? Ang sabi po nila, mahirap na po yata yung ipagawa kasi wala namang dealer ng Bugatti rito. Kaya po may mga nag-aalok dyan, kumbaga talagang baksak presyo kasi hindi na pakikinabangan yan. Yun daw po isa yata ang mas tinamaan ng baha. Yan po ang sinasabi kaya nga po kayo nandito ngayon to clarify. Sa mga ulat naman at reports na nakakarating sa amin, Manong Ted, no? Wala pong ulat na nabaha ito. No? Okay. At to be candid, ang nakakarating po sa aming ulat dito ay yung posible pong pagkakadiskarga ng baterya. No? Pero in terms of ito ay nabaha, napasok ng tubig, wala pong ganong ulat. Again, kung saan po ito nakaparada, mataas po yung areang ito at tiniyak po natin na dito po siya iparada upang hindi nga po maaabot ng baha. Okay. That's good news para nga sa gobyerno kasi po sayang ho naman ito. Yung po daw 19 na forfeited ninyo na mga sasakyan na nandidiyan po sa aduana, kasama dyan yung mga Ferrari, etc. Nabaha din daw po yung iba dito. Meron ho ba? Manong Ted, confirm ko lang yung number na 19. Ito po ba ay... ito pong 19 na ito, as of, ito po ay para lamang doon sa R33 Car Exchange sa Pampanga. Okay? Ngayon, sa ngayon po, ito po, sir, ay itong dokumento na hawak ko, galing ito sa BOC mismo, sa report po ninyo. Yung number of forfeited vehicles vis-a-vis kung ilang araw po itong tangan po, tangan ng bureau, magmula na sila po ay na-raid doon sa kanila po mga dealers. So, sa ngayon ho ba, ito muna, ilan ho ba ang forfeited na ng mga mamahaling auto na hawak po ng customs maliban po sa Bugatti? In terms of forfeited, Manong Ted, across all yung pong mga car shops, kasama po yung sa mga diskaya, nasa 51 po tayo. Okay, sige. Kasi po dito, ang total, 34. Doon pa lang sa isa, 19, meron pong 5, etc. 34 dito, kasama po yung Autocamp, Autovolt, Diskaya couple vehicles, etc. Tsaka yung turned over po ng LTO. Anyway, so yan po bang mga forfeited ninyo? Kailan po ang bidding po naman daw niyan? At yan ho ba may mga nabaha daw po?
Dito sa mga na-forfeit, Manong Ted, no? Kung matatandaan po natin, it was only a week or 2 weeks ago po ito nahila at nailagay dito sa Bureau of Customs, no? So wala naman po tayong naiulat na nabaha. Hindi naman po tayo naka-experience ng isang matinding pag-uulan, no? And again, kaya po ito napili sa mga areas kung saan po sila nakaparada. Ito na po yung kumbaga medyo mataas-taas dito sa port area, no? At hindi po inaabot ng baha. So dun sa Okay. mga nababanggit po ninyo, wala po tayong any report, no, na nabaha po ang mga sasakyang ito. Ay, salamat po na marami. Inyo po ito naiklaro ha, para po natin mabura sa kaisipan po ng marami na may mga ano pa daw ho dyan, mahihirapan na pong maibenta. O sige, so attorney, looking forward po tayo sa inyo pong auction tomorrow at makikibalita po kami. Yun ho bang makasaysayang payong nandun naman sa Rolls Royce, ano po? Nandun po, Manong Ted, no? Pagkatapos po buksan ni Secretary Vince ay tiniyak po nating ibinalik po niya ito dahil accessory follows the principal po, no? So bilang accessory ng sasakyan ay kailangan po maisama ito sa pag-o-auction ng Rolls-Royce. Okay, sige po. Attorney Chris, salamat na marami po muli at good luck po sa aduana. Salamat po, sir. Maraming salamat po sa pagkakataon, Manong Ted. DJ Chacha, good morning po. Apo, thank you very much. Yan po ang Deputy Chief of Staff at spokesperson po ngayon ng ng Bureau of Customs. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!